Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Ito po si Chinkitan, ang inyong pambansang wealth coach. Single ka ba? Ang tanong, how to enjoy single blessedness? Yes. Blessing ba talaga ang pagiging single? Of course. Naku, marami pong mga advantages kapag single ka. Ito, bibigyan na po natin ng rundown. Number 1, may sarili kang kalayaan. O, di ba? May kagyat ka at may kalayaan ka sa iyong oras, sa iyong desisyon, sa iyong buhay. Hindi mo kailangan magpaalam kung ikaw kakain. Hindi mo na kailangan magpaalam kung ikaw manunod sine. Hindi mo na kailangan magpaalam kung ikaw magta-travel. Hindi mo na kailangan magpaalam at magpaliwanag pa sa ibang tao. Kaya may control ka. May kalayaan ka. Kaya nga enjoy while it lasts. Pangalawa, pag kayo po ay single, may pagpapahalaga po sa iyong sarili. Gamitin mo ang panahon upang alagaan mo ang iyong sarili. Pagyamanin mo ang iyong sarili. Maglaan ka ng oras. Pumunta ka sa mga lugar na gusto mong puntahan. Diba? Kainin mo yung mga pagkain na gusto mong kainin. At syempre, natuparin mo ang mga pangarap mo sa buhay. Pangatlo, maganda rin po pag kayo single, nagpaplano ng iyong kinabukasan. Gamitin po itong pagkakataon na ito upang kayo po ay makaipon habang kayo ay bata pa. Wala pa kayong responsibilidad. Diba? Huwag mong sabihin, tsaka na lang ako mag-iipon. Pag meron na ako, malapit na ako lumagay sa tahimik. Nako, kung kayo ay malapit na lumagay sa tahimik, kayo na magbabayad ng upa, kuryente, matrikula ng anak nyo, syempre, pandede ng anak, diaper ng anak nyo, mapapagastos ka. Kaya nga, the best time to save kapag ikaw pa ay single. Kapag ikaw ay single, syempre, mas marami kang oras sa iyong mga kaibigan. Palakasin mo ang relasyon sa iyong mga kaibigan, kapamilya, di ba? Makipag-ugnayan ka sa mga mahal mo sa buhay. Gumawa ka ng mga bagong network at kaibigan. At syempre naman, pag mas marami kang kaibigan, mas marami kang mauutangan. Joke lang po. At next naman po, pag ikaw po ay single, mapapaundad mo ang sarili mong interes. Syempre, lahat ng mga passion mo, lahat ng gusto mo, pwede mo nang gawin. May kasabihan nga, mas maganda na magsawa ka na sa buhay single para pagdating ng panahon na ikaw ay magiging double na, ikaw ay handa na. And last but not the least, ang pinakamaganda sa pagiging single is mas maataas ang antas mo ng iyong kaligayahan. In other words, nagagawa mo na yung gusto mo, na-fulfill mo na mga plano mo, at syempre, maging kasiya-siya ka sa iyong sariling buhay. At parati kong sinasabi, para sa mga single na nakikinig po sa programang ito, tatandaan niyo po ito. If you cannot be happy with your single life, you will never be happy with your married life. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maging single at maging blessed para pagdating ng buhay, asawa, tayo po ay maging blessed sa ating magiging asawa. Sana man nakatulong tong episode na ito, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. Cedric Lee at Denise Cornejo hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong serious illegal detention na isinampa ng actor-host na si Bong Navarro. Pangulong Bongbong Marcos, ipinakilala na ang mga partidong ilalaban nila sa 2025 midterm elections. Pero ang hugpong ng pagbabago ng katandem niyang si Vice President Sara Duterte hindi kasama. Tinitingnan natin kung pagdating ng panahon, talagang gusto talaga ng hugpong na magkakaroon ng alliance. Mga jeep na hindi na-consolidate. Tuloy ang biyahe sa ikalawang araw matapos ang deadline. Pero ang ibang ayaw nang makipagsapalaran, kinatay na ang mga sasakyan. Pinsala sa barko ng Philippine Coast Guard na binomba ng water cannon ng China, tinatayang aabot sa 2 milyong piso. Pero ang ating mga tropa nanindigang tuloy ang mga resupply mission pati ang balikatan. At Daniel Padilla, ayaw daw muna ng mga proyektong may ka-love team. May mensahe rin siya sa mga nag-uugnay sa kanyang birthday performance kay Catherine Bernardo. Masyadong OA yung mga tao. Nag-enjoy lang ako kumanta. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas. Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang lalaki sa Negros Occidental matapos pagsasaksakin ng sarili niyang best friend. Ang hindi kapanipaniwalang naging mitsa ay nagbahagi lang ng good news ang biktima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Natural lang sa atin na magbahagi ng good news sa mga malalapit nating kaibigan. Pero paano kapag ang good news sinuklian ng saksak at humantong pa sa kamatayan? Umaga nitong linggo, April 28, nakatanggap ng tip ang Ilog Municipal Police sa Negros Occidental na may naganap ng patayan sa Sitio Malabong, Barangay Andulawan. Ang biktima, kinilalang si Ray Aros, 44 years old, at ang suspect, ang kanyang malapit na kaibigan na si Romeo Ilagison. Sa investigasyon, noong araw na yun ay nakatambay lang si Ray sa labas ng kanilang bahay nang dumating ang kaibigang si Romeo. Dito na ibinahagi ni Ray ang magandang balita na bibiyayaan silang mag-asawa ng anak na babae. So, hindi malaman na rason, nagalit yung suspect. Sinabi niya, puntahin mo ako dyan, babalik ako. Bumalik yung suspect, may daladalang dated weapon, sinaksak. Inawa kami sa victim kasi may maliit na anak. Sa sobrang excitement, siguro na-misinterpret ng suspect. Sa dibdib at braso napuruhan si Ray. Nadala pa siya sa ospital. Pero kinahaponan ay pumanaw rin. Naabutan ng mga pulis at agad na aresto ang suspect. Hindi raw siya masyadong nagsasalita. Pero bakas daw ang pagsisisi sa nagawa. Wala naman daw alitan o anumang hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Pero may mga sabi-sabi na may mga nauna na raw kaso ng pagpatay ang suspect. Gayunman, sabi ng Ilog Municipal Police, wala namang record si Ilagison. Sa ngayon, tapos ng inquest proceeding sa suspect. Paalala na lang ng otoridad, ngayong mainit ang panahon, huwag nang isabay ang ulo. May kanya-kanya po tayong pinagdadaanan na huwag po daan sa init ng ulo. Respetuhin po yung bawat isa. Sa ngayon, nakapiit na ang suspect sa Ilog Municipal Police at nasampahan na rin ng kasong murder. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Matinding traffic ang sumalubong sa mga kapatid natin sa unang araw ng pasok matapos isara ang Kamuning Flyover southbound sa Quezon City. Kanina, nag-inspeksyon dyan ang mga opisyal ng MMDA at DPWH. Binutas na rin ang bahagi ng flyover na inaayos. Sa tansya ng mga otoridad, posibleng abutin ng 5 hanggang 6 na buwan ang pagkukumpuni depende sa lagay ng panahon. Magpapatupad naman daw ng adjustments ang MMDA simula bukas para mas maayos ang trapiko. Bilang tulong naman, sinimulan na ng mga LGU dito sa Metro Manila ang kanilang modified work schedule. Ang dating 8 to 5 na office hours nila, ginawang 7 a.m. to 4 p.m. na. Aminado naman ang ilang government employees na nakatulong nga ang mas maagang pasok para maiwasan nila ang traffic. Mamamasada habang wala pang hulihan. Yan ang paninindigan ng ilang jeepney driver na wala na umanong planong makiisa sa PUV modernization program ng pamahalaan. Pero ang ilang jeepney operator, kinalakal na lang ang kanilang lumang unit kesa raw ma-impound at magmulta. Magbabalita si Gerard de la Peña. Kahit maituturing ng kolorum, lakas loob pa rin bumiyahe kahapon, Mayo 1, ang jeepney driver na ito sa Quezon City. Kabilang ang kanilang unit sa mga hindi nagpa-consolidate hanggang mag-deadline na noong April 30. Bakit po bumiyahe kayo kahit di kayo consolidated? Ayun ang utos na operator namin eh. Wala rin ni isa sa 80 unit na bumabiyahe sa rutang Pasig-Tipas ang nagpa-consolidate. At marami sa kanila, papasada pa rin daw ngayong araw. Ang pinangahawakan nila, ang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala munang hulihan. Biyahe lang. Total, meron pa naman palugit na binigay eh. Kung sa ilang araw na palugit, mapapag-aralan naman yun. Paglilinaw ng LTFRB, nasa transition pa, kaya wala pang hulihan. Malamang daw na magsimula ito makalipas ang 15 araw matapos ang deadline. Pero sinimulan na raw nilang sulatan ng mga operator. Obviously, the resolution will be taking away the franchise from them for failure to comply
with the government program on industry consolidation. By then, ready na hong manghuli ang LTO, ang MMDA at saka ang local PNP. Ayon sa LTFRB, lumampas na sa 80% ng mga jeepney at UV Express sa buong bansa ang sumali sa kooperatiba o korporasyon. Wala pang opisyal na datos ng consolidation sa Metro Manila. Pero kung susundin ang pinakahuling datos noong April 29, 57% ang consolidated. Ibig sabihin, mahigit 20,000 jeepney ang mawawala sa kalsada. Kaya nag-aalala na ang posibleng maapektuhan dahil mas mapapagastos sila sa pasahe. Pagka naman tricycle, mahal po. Pagka yun namang yung bago, mahal din kasi nga aircon pa yun. Hassle kasi po yung pamasahe, magdodoble. Yun lang po, oo. Kaso wala naman po tayo magagawa. Kapag nahuling pumapasada ang kolorum, pwedeng masuspinde ang lisensya ng driver, ma-impound ang jeepney at mapagmulta ng 50 milang operator. Sabi ng LTFRB, meron naman daw mga mahahabang ruta na kayang serbisyon itong mga magsasarang ruta nang dahil sa hindi pagpapakonsolidate ng mga operator dito. Naglabas na rin daw ito ng mga special permit para siguradong may masasakyan ang mga apektadong commuter. Imbes naman na makipagsapalaran, ipinakatay na lang na may-ari ang parte ng mga jeepney na ito. Luma na rin kasi at hindi napapasa sa standard ng LTFRB sa modernization program. Kaysa may impound nga, magbabayad pa yung bossing namin 7.5, imbis na ibabayad sa impounding, pangkakain na lang namin. Kaya ginagawa niya, para rin sa amin to, dahil kaya pinakakatay niya, dahil siyempre kaysa iba yung makinabang. Kada unit, posible pa raw kumita ng 20 hanggang 30 mil. Ang mga driver namang tigil pasada na sa mga susunod na araw, hindi na rin daw malaman kung paano itatawid ang pangangailangan. Uwi na lang kami ng probinsya, siguro magugutom, ganyan. Siyempre, wala na akong kabubuhay, wala na kami pagkukuhanan. Gagawa na lang paraan. Bahala na. Nung pandemic, nakaranas kami ng mamalimos sa kalsada. Mahirap talaga. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Ikinabahala ni Senator Grace Poe na baka tumaas ang kaso ng unemployment sa bansa dahil sa PUV Modernization Program. Mawawalan daw kasi ng kabuhayan ang mga tsuper na hindi nakapag-consolidate ng kanilang prangkisa. Kaugnay niyan at iba pang issue sa transportasyon, makakausap natin Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Public Services. Magandang tanghali po sa inyo, Senator. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat na nakikinig. Magandang tanghali po. Senator, matapos nga po itong ilang extension sa consolidation ng prangkisa para po dito sa PUV modernization, natuldukan na po ito nitong Abril. Ano po ang opinion nyo on this? Well, alam mo, may mga datos na binibigay ang DOTR na sinasabi nila 80% na raw sa buong bansa ang consolidated. Ngayon sa NCR, 60% ang consolidated. Ang tanong ko doon, syempre kung 60%, may natitira pang 40% na hindi pa nakakapag-consolidate. So anong plano dito ng DOTR? Number one, paano nila tutulungan yung mga drivers na mawawalan ng hanap buhay? Pangalawa, syempre, yung mga ruta ng mga drivers na yon, magkakaroon ba ng kakulangan ng serbisyo para sa ating mga pasahero? At pangatlo, yung sinasabi nilang nakahabol na ng consolidation, yan ba talaga ay maayos na mga kooperatiba? Registered ba yan sa SEC? Meron ba silang cooperative development registration? So, yun yung mga bagay-bagay na nais kong malinawan sa DOTR ngayon na sinasabi nilang tapos na yung deadline. Opo. Yes. Sila po ba ay sumagot na po sa inyo or kailan po sinabi na ibibigay po nila sa inyo yung hinihingi po ninyong mga sagot? Actually, yung liham na yun, dahil inintay muna natin na makalipas yung deadline nila, no? At makahingi ng paunang datos ukol dun sa consolidation, pinadala namin yung sulat ngayong araw na to. So, hihilingin natin, pag meron na akong sagot dyan, ay mas may bibigay ko sa ating mga kababayan na nagtatanong ukol dito. Pero ang totoo nun, marami rin talagang, wala namang ayaw magmodernisa. Gusto naman natin yon. Ang ayaw lang talaga natin, yung may mga napapag-iwanan at walang konkretong plano, walang siguradong ruta na sasabihin natin yun na yung susundin sa buong Pilipinas.
At meron din po kami doon po sa ilan din po kasi naming mga nakausap na operator. Meron pong ilan doon gusto na pong bawiin yung kanilang mga jeep kasi wala naman daw po silang kinikita. Maraming ang mga problema dito kasi unang-una napakamahal magmodernisa at napakaliit ng subsidiya ng gobyerno. Pangalawa, may mga agam-agam din ukol dun sa kalidad ng mga pinapagamit sa kanilang mga jeep na gawa sa ibang bansa na sana dito na lang sa atin para nakapagbigay pa tayo ng trabaho sa mga manufacturers natin. So yun yung mga bagay na para bang pinadali na yung deadline dahil nagkahiyaan na, sobrang tagal na nito, pero yung tunay na pagpapatupad ng tamang programa ay hindi pa talaga malinaw dahil hanggang ngayon yung route rationalization plan ay hindi pa rin konkretong naisusumite. I think meron din po hindi po kaila sa kanila, no? Aminado naman po sila na may mga ilang ruta na wala pong nakapag-consolidate. Oo, may mga ganun nga eh. Siyempre sa ngayon, wala tayong magagawa. Kailangan nating hintayin yung datos ng DOTR. Pero kahit na hindi pa natin nakukuha yung datos na yon, base na lang dun sa mga reklamong natatanggap sa aming opisina at yung mga hinanaing ng mga napag-iwanan, alam natin na may mga iba talaga na hindi nakaramdam ng pagsanit dito sa consolidation. Ang balik naman din po ng DOTR or LTFRB ay sinasabi po nila doon sa mga tsuper na maapektuhan, Senator Poe, ay mayroon pong inaalok ang TESDA na libreng trainings at may allowance pa po yan na I think 300 pesos or 350 pesos a day. And also, meron din po ang DOLE na pwede pong ibigay na livelihood para po sa mga apektadong tsuper. Yun po ba sa tingin nyo ay sapat na? Well, unang-una, dapat siguro malinaw ang kampanya nila sa pagsasabi niyan at pagbibigay ng kung ano ba talagang mga scholarship programs na meron sila. Alam mo, kung hindi ako nagkakamali, noong 2022, nagbigay ako ng pondo na higit sa 100 milyon para sa Super Scholar Program. At pagdating sa amin ng datos ng 2023, hindi naman nila nagastos. Hindi nila ginastos, hindi nila ipinamahagi ang pondo na inilagay ko sa DOTR para sa scholarship programs ng mga drivers. So, doon pa lang parang hindi na nila nagawa. So, sana sa ngayon, kahit naman walang scholarship programs, particularly for the drivers, karapatan naman natin mga Pilipino na makakuha ng tulong at libreng programa sa TESDA. Okay? So, sana naman maging malinaw din sa kanila ang pag-aabot ng impormasyon na ito sa mga nangangailangan na drivers. Ngayon, doon sa sinasabi nilang subsidiya na extra 300 pesos aside from the scholarship program, hindi ko na narinig yun. Kung totoo man yun, mabuti, maaaring hindi sapat, pero at least meron. Pero alam naman natin na sa 750 pesos average na kinikita ng mga drivers sa pagpapasada per day, kulang pa yung 300 na yon. Kulang na nga yung 700 plus. Senator, yung 300 is allowance while taking yung pong scholarship. Correct. That's why. So, hindi nga malinaw sa akin kung anong programa yon, hindi nakarating sa aking tanggapan. Kung meron, mabuti. Pero dapat ipalaganap nilang kampanya para sabihin na merong ganitong alokasyon at programa para sa mga drivers. Opo, mukha nga pong hindi rin po aware ang ating mga affected drivers. Kasi po kung titingnan natin, even yung livelihood po ng DOLE na pwede po sa mga tsuper natin, ang sinasabi po nila ay hanggang 30,000 pesos ay pwede pong maibigay para panimula po ng kanilang hanap buhay or negosyo. Ayun nga alam mo, siguro dapat magtayo ng mga desk, sa LTFRB or kahit na saan mga lugar na aabot nila yung mga drivers na kung pwede doon mag-sign up
yung mga kung anong kailangan nilang tulong mula sa gobyerno. Kasi sa ngayon parang merong disconnect o hindi magkaintindihan dahil nga hindi malinaw ang programa. Siguro po on this issue, Senator Grace, ano po ang mensahe natin doon po sa mga affected operators, lalo na po yung ating mga drivers, na gagawin po ng inyong opisina bilang chairperson po ng Committee on Public Services? Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga super, alam naman ninyo na sa simula pa lang, yung mga sinasabi ko sa DOTR na dapat isumti nila bago nila implementa yung programa ay gawin nila. Kaya lang ang nakakalungkot nito, hanggang ngayon, hindi pa rin nila natutupad yung maayos na route rationalization plan, kaya hindi kayo nakakasiguro kung may ruta ba kayong maayos. Kaya naging matagal ang pag-consolidate. Mensahe ko talaga sa inyo na hanggang ngayon, pinaglalaban ko pa na sana mas tumaas ang subsidiya ng gobyerno. Pangalawa, na dapat ay sana yung mga sasakyan mas mura at gawa dito sa Pilipinas. Pangatlo, ay bigyan kayo ng maayos na pondo para naman dun sa hindi makakapag-consolidate, merong alternatibong livelihood program. Ang mahirap lang nito, syempre silang may hawak ng pera na inallocate namin sa kanila, hindi naman nila ginagasta na naaayon dun sa intensyon namin. Kaya ang magagawa namin ngayon ay talagang tawag sila palagi at siguro sa susunod na budget ay pukpukin at talagang singilin sila dun sa mga hindi nila nagawa. Sayang po kung sinabi niyo po, Senator, na naibigay noong, tama po ba, 2022, na kung nagamit po yun, nakapaghanda yung mga hindi nasasali at na-maximize nila yun pong scholarship. Ngayong hindi na sila papasada, nagamit na sana nila yung scholarship o yung natutunan nila mula sa TESDA kung nakapag-avail sila. Yun nga yung sana nangyari. At siguro ngayon, sa tulong na rin ng media, pag may programang DOTR, dapat yun ang tutukan nilang ipaalam sa ating publiko. Ihabol ko na lamang din po, Senator Grace, bukod po dito sa PUV Modernization Program, isa pang problema, yung mga paliparan po natin. Inabot ng ilang araw bago naayos po yung nasirang air conditioning system. Ano po ba ang ating reaction on this? And again, yung ating apela sa DOTR. Well, unang-una, yung nangyari sa NAIA, napakainit daw ng sitwasyon doon. Hindi lamang mainit ang pagtanggap natin sa ating mga bisita at mga kababayan, napakainit at literal na mainit. Ngayon, meron pera ang MIA o yung management ng airport na halos 4 billion pesos para sa capital expenditure. So kasama dyan yung mga repairs at upgrades. Kaya wala silang dahilan para sabihin na hindi nila kaya na ayusin ang air conditioning units. No? Number one, so hindi sila kulang sa pera. Ang kailangan nila ay talagang masigasig na management at ayusin yan. Pangalawa, doon naman sa Iloilo Airport, naglaan ang aking opisina nung budget na halos 190 million para sa repair ng mga kailangan nila sa Iloilo Airport. Nandiyan na yung escalators, nandiyan na yung air conditioning unit, yung karsada ng runway. Pero unfortunately, hindi pa nila na ibibigay yata sa kanila. So meron naman tayong emergency procurement na nanaayon sa batas na pwedeng madaliin ng DOTR. Kasi pagdating ng July daw na mabibigay yung air conditioning unit sa Iloilo, tapos na yung summer. Diba? So parang konting bilis naman at huwag natin kalilimutan na hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa mga probinsya, halimbawa na lang, Iloilo ay 4th busiest airport dito sa Pilipinas. So talagang malaking kawalan sa turismo pag hindi natin inaayos ang mga bagay na ganyan sa ating mga airport. Natanong nyo na po ba, na follow-up nyo na po ba ng opisina nyo sa DOTR? May budget naman, mas mahirap kung walang budget, pero sabi nyo nga po, inilaan kayong 190 million dito. Bakit po daw ganoon katagal or kabagal? Well, unang-unang sabi nila, kasi usually pag nagbabudget ka para sa taon, hindi na i-release yung budget until middle of the year.
So, makakapag-replace daw sila sometime in July at the latest. Ang sabi ko naman, siguro naman merong mga emergency budget para sa emergency procurement procedures na pwede nilang gamitin ngayon. Siguro mapapamahal tayo dahil ura-urada. Pero gawin nating prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga matatanda at yung mga PWDs, mga bata. So sa tingin ko, hindi naman sayang yung pera na yun kung agad nating gagastusin sa mga pangangailangan natin. Yung problema kasi dyan, nandiyan na nga yung pera, hindi pa gagastusin. O kaya sasabihin nila, kailangan pa kasi ng mahabang proseso. Ano pa bang kailangan nilang justification dyan? Nasa proseso na po ng privatization ng NAIA. Optimistic ho ba kayo, Senator Grace, na maaayos nito ang mga problema natin sa paliparan? Alam mo, 2017 pa lang pinag-uusapan na yung privatization. Kasi nga, hindi maayos ang pagpapatakbo. Diba? So nakita natin ang ehemplo na nangyari sa Mactan Airport sa Cebu. Kaagad-agad pagkatapos ng privatization, 2014, 2017, halos tapos na. Naayos na nila. Kaya mataas ang aking pag-asa. I'm very hopeful na magiging ganyan din, na maayos, lalo-lalo na magandang reputasyon ng San Miguel Corporation. Ang aming ginarantiya sa pagbigay ng sa pagsuporta sa ganito, ay wag naman nila masyadong tataasan ang terminal fee. At yun naman ay pangako rin na hindi naman tataasan na walang approval din ng gobyerno. So, sa tingin ko, naayon na dapat na talaga maging maayos ang magiging partner ng NAIA dito sa privatization. Kung hindi ako nagkakamali, may international partners din sila dyan para maging mas maayos ang privatization. At least dito sa Bulacan Airport, nalilito na ako, Cheryl. Pero dito sa NAIA, may mga experts talaga na nagsumite ng pag-aaral para mas maging maayos. Okay. Marami pong salamat, Senator Grace po, sa inyong oras. Salamat po. Samantala, sa iba pang balita, Unity ang patuloy na ibabandera ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 elections. Ipinakilala na rin ang iba pang mga partido kanilang bibit-bitin pero hindi kasama yung kay Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Hindi naman sa sinasabi natin that we want to dominate the entire political scenery. But what we need to do is not to dominate anything. But what we need to do is to be able to bring onto the fold all the different elements of society, all the different elements of the political structure, so that we are all working together. Pagkakaisa ang patuloy daw na ibabandera ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa darating na 2025 elections. Sa oath-taking ng mga bagong miyembro ng partido kagabi, ibinida ni PBBM na sa halos 2 taon din daw na panunungkulan, marami nang nagawa ang kanyang administrasyon dahil nagkakaisa ang mga opisyal. We have been working together. We have been following the same plan. We have come together na nakipag-ugnayan tayo. Ano bang problema dun sa inyong region, sa iyong probinsya, sa iyong bayan? At pinakinggan natin silang lahat. Kasabay niyan, inanunsyo na rin ng partido ang mga target nilang makasanib puwersa sa halalan. Kasama ang Lakas, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party sa House of Representatives maging ang local parties. Pero wala pa sa listahan ang hugpong ng pagbabago na dating pinamunuan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sabi ni PFP President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, nagtapos ang alyansa ng kanilang mga partido makaraan ng 2022 elections. Tinitingnan natin kung pagdating ng panahon, talagang gusto talaga ng hugpong na magkakaroon ng alliance. Titingnan natin yung both sides kung ano ang mga kailangan natin para magkaroon talaga ng common cause. Nang tanungin naman si Tamayo kung buo pa ba ang unity team? Ang unity team, nanatiling andyan, unity team. Pero yung agreement nag-end. Ang agreement nag-end right after election. So, ibig sabihin, magbubuo ulit ng bagong agreement.
Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, Cedric Lee, Denise Cornejo at 2 iba pa hinatulan ng habang buhay na kulong kaugnay ng kasong serious illegal detention na isinampa ni Vong Navarro. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Hanggang 3 milyong piso. Ganyan kalaki ang tinatayang halaga ng pinsalang tinamo ng resupply ship ng Pilipinas na binomba ng water cannon ng China. Sa kabila niyan, nanindigan ng mga otoridad na tuloy ang resupply mission pati ang balikatan. Magbabalita si Mobile Journal, Julie Baiza. Pagkalapag ng Super Stallion helicopter ng Amerika sa San Vicente, Palawan, dali-dali namang pumosisyon sa runway ang mga sakay nitong Philippine at US Marines. Sa kunwaring senaryo ng opensiba, kailangang bawiin ang kontrol sa airport na kinubkob ng kalaban. Sinuyod at pinalibutan nila ang paliparan. Naka-close air support naman ang Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force. Para talagang we are assured na there's no longer resistance from the enemy side. Matapos ang bakbakan sa airport, magkasunod na lumapag ang 2 C-130 aircraft mula sa US Air Force. Bitbit ng mga ito ang ilan pang armas mula sa arsenal ng Amerika, kabilang na ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Matapos matagumpay na mabawi ng sanib puwersa mga tauhan ng Philippine at US Marines ang kunwaring nakubkob na airport, inihahanda na ang iba pang modernong armas tulad itong HIMARS para sa paglulunsad ng mas malakihang opensiba. Sa HIMARS Rapid Infiltration Exercise, sinanay kung paanong ide-deploy ang HIMARS sa magkakaibang lokasyon at sitwasyon. Eroplano ang naghatid habang sa dagat naman manggagaling ng susundo rito. Ito ang landing craft air cushion ng US Navy na mistulang higanting rubber boat na nagde-deflate sa beach o sa oras na magsasakay at magbababa ng mga military equipment. Kailangan natin ma-reconcile yung ating mga tactics, techniques and procedures and yung mga doctrines natin dahil magkaiba nga tayo ng mga forces. Pagpapatuloy ito ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika matapos ang free fall exercises noong Martes. Ngayong araw, magsasagawa rin ng live fire exercise sa Rizal, Palawan. Paglilinaw ng AFP, puro blank ammunition lang ito na hindi sumasabog. Pero bilang pag-iingat, nagpalabas na rin ng no-sail zone advisory ang LGU para pagbawalan ang paglapit ng mga bangka at barko sa dagat kung saan isasagawa ang pagsasanay. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Hinatulan na ng habang buhay na pagkakakulong ng Taguig Regional Trial Court ang mga nasa likod ng umano'y pambubugbog noon sa aktor at TV host na si Vong Navarro. Kabilang sa hinatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom ang modelo na si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee, Ferdinand Guerrero at Zimmer Raz. Dahil sa hatol, agad kinansela ng korte ang bail bond o piyansa ng mga akusado. Pinapaaresto na sila ng korte at pinagbabayad din ng danyos kay Vong. Taong 2014, nag-ugat ang kaso matapos ireklamo ni Navarro ang nagkulong umano sa kanya sa isang kondo at pinagbantaan pa siyang papatayin. Sa kanyang programa kanina sa kabilang network, nagpasalamat si Navarro sa lahat ng mga sumuporta at patuloy umanong naniniwala sa kanya sa kabila ng kinakaharap na kaso. Ang mangyayari ngayon is eventually all the accused will be committed as soon as Cedric Lee and Ferdinand Guerrero are found, and in the case of Denise Cornejo and si Simeon Raz, as soon as the proper papers are processed. Pinaka-importante, justice has been served. At sa puntong ito, makakausap natin si Rod Cornejo, ang lolo ni Denise Cornejo. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Rod. Magandang hapon, sir. Sa mga nakikinig sa TV5. Sir Rod, ano po ang naging reaksyon? Paano po yung naging reaksyon ni Denise nung kanya pong naririnig yung hatol po? Well, a combination of sadness and shock. Sadness and shock. Shock because I didn't expect such verdicts.
sadness because, family, a member of your family, is going to go to prison for the rest of her life. Napakalungkot, Cheryl, napakalungkot. Noon po, ano po ang naging reaksyon o nasabi po sa inyo ni Denise nung narinig po niya yung hatol po sa kanya? Well, I was beside her all the time, and I was amazed at her composure. No, she did not weep. She did not do any scandalous act. Wala. She was very quiet. She maintained her composure, and she was telling me that she is maintaining her faith. No? She believes that God will that justice will really prevail. So in short, Cheryl, I look at Denise as a very strong woman for her age. At I understand, Sir Rod, kasama rin po ang kanyang nanay. Kanina po, ano po ang naging reaksyon ng kanyang ina? Well, I suppose any mother would cry, when she heard the verdict, condemning her child. She cried, But of course, ang aking concern sa kanya kasi, she has a heart problem, So we're trying to, make her relax, and process the whole thing. But Cheryl, all I can say is this, I was really surprised kung ba't naging ganun ng verdict. But of course, the judge might have good reason. But ang kinakapitan, ang hinaako namin ang aming pananampalataya. We're keeping our faith in God. Kasi marami din po mga kaibigan na mga Kristiyano na nagdadasal para sa Kanya, So I believe that God has a plan. I know that He has a plan. And it will come out right. Yun na po, Cheryl. Yun na po. Nasaan na po ngayon si Denise, Sir Rod? Well, we departed from Bikutan. She was on her way to, I think, CIW. I think she has to undergo some medical examination. While the other person will go straight to New Bilibid prison. So she's going to be she'll be incarcerated at CIW. Yan alam ko. Panghuli na lamang po, ano po ang sunod na hakbang ng inyong pamilya pagkatapos nga po ng hatol ng korte kay Denise? Well, first pray, second pray, third pray, and lastly, use other legal remedies kung pwede pa. Marami pong salamat sa inyong oras, Sir Rod Cornejo, ang lolo ni Denise Cornejo. Sa tindi ng init ngayon, hindi na lang daw ligo at pagbababad sa aircon na ang pwedeng gawin. Para sa ilang mga kapatid po nating namamanata, makakatulong daw ang pagdadasal na sana'y umulan na. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Mga kapatid, tuwing tagulan, nag-aalay tayo ng itlog para humina o tumigil ito. Ngayon naman, na sobrang init at tuyot ng panahon, ano namang ritual ang pwedeng gawin para umulan? Naaalala nyo ba ito? Ito ang sun dance na nakagawi ang ginagawa ng mga Pilipino para hindi na umulan. Pero mukhang matagal-tagal pa bago ito magamit ulit dahil inaasahan pang mas tataas ang temperatura na mararamdaman natin ngayong summer. Kaya naman ayon kay Bishop Alberto Uy ng Tagbilaran, hinihikayat niya na magdasal ang mga tao para umulan. At ito rin daw ay tila ba isang reminder ng Diyos para sa tao na alagaan si Inang Kalikasan. Nang makakwentuhan naman natin si Father Bong Lopez mula sa Archdiocese of Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Manila, chika niya na ang patronas ng simbahan ay dinarasalan din para sa paglaban sa sunog at mga sakuna. Kaya naman ang tanong, ano nga ang dinarasal para umulan? Meron daw standard prayer na ginagamit sa mga kalamidad at ito ang Oratio Imperata. Kapag kailangan yun, sa mga panahon ng krisis, ni-retrieve ang kopyang ayon at pinadala sa bawat parokya. Okay, para hindi kabisado, any prayer like the Our Father, the Hail Mary, and Glory Be, yun, or any personal prayer that we offer to the Lord, for the Lord to intervene, para matapos ang krisis. Para naman sa mga kapatid nating Islam, meron din daw tinatawag na Salatu Istisqa na dinarasal. Yan yung paghingi ng ulan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala
sa tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsagawa nito, so kung nakikita niyo naman yung ritual o dasal ng mga kamusliman kapag yung Idul Fitr at Idul Adha, so ganun po yung pagsagawa ng Salatul Istisqa. Hindi rin daw dapat tignan na parusa ang mainit na panahon, kundi posibleng isang paalala na huwag kalimutan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa inang kalikasang tinitirhan at ginagamit ng tao. Kwento naman ng debotong si Mary Ann, bukod nga sa mga dalangin para sa pamilya, dinarasal din niya ang sanay maaliwalas o malamig na panahon. Sa ngayon, di ba, meron tayong Oratio Imperata. Marami yan sa earthquake, ngayon, at this point in time, sa ulan. Dinadasal ko yung prayer to Our Lady of Loreto, most especially yung nakalagay doon na idinudulog namin sa iyo yung aming mga kahilingan, like this time, yung sa weather. Kasabay nito, maaari din daw magtirik ng kandila para sa prayer intentions kasama ang weather na pwedeng pasok sa general intentions sa candle na color yellow. Magtirik tayo ng kandila para makahingi tayo ng ulan na dilaw. Init na init tayo para makahingi tayo ng ulan na para papano maka-survive tayo sa init. Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kasabay ng dasal, dapat may aksyon din tayo sa pag-alaga kay Mother Earth para laging maganda ang panahon. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Naging mapayapa at masaya raw ang pagdiriwang ng Saulog Festival sa Tagbilaran City sa Bohol kahapon. Yan ang balitang dako, hatid ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, libo-libo ang nakisaya sa mga lansangan sa Tagbilaran City para sa taunang Saulog Tagbilaran Festival kahapon. 15 dancing contingents ang nagpasitlaban, suot ang makukulay at minsay mga LED na costumes. Ang mga sayaw naman ay nagpapakita ng kultura, sining at tradisyon ng Bohol at kung paano ito sumabay sa makabagong teknolohiya. Nagsimula sa plaza ng Tagbilaran City ang street dancing, dumaan sa Carlos P. Garcia Avenue at nagtapos sa CPG Sports Center kung saan doon ginanap ang ritual showdown ng mga kalahok. Alas 4 na ng hapon sinimulan ang parada imbes na alas 3 ng hapon para makaiwas sa 41 degrees Celsius na heat index. Binasa pa ng mga bombero ang kalsadang dadaanan ng mga parada para daw mabawasan ng init ng asfalto. Habang ginaganap ang parada, maswerte pang kumulimlim, kaya talagang nabawasan ng init. Base naman sa naging obserbasyon sa Tagbilaran City Police Station, naging mapakayapa ang buong kapistahan kahapon. Higit 200 ang uniform force personnel at halos 100 auxiliary force ang dineploy. Nandito rin kahapon si Senador Amy Marcos at si Tourism Secretary Cristina Frasco. Ayon kay Frasco, ang Bohol ay nakapagbigay ng higit 1 milyong turista sa bansa sa 2023. Higit 700% na o nangaraw ang nakarecover ang turismo nito mula pang pandemic. Kaya next agenda ng araw ng DOT ang mas maraming international flights para sa paliparan sa Bohol. Cheryl, pagkatapos ng Saulog street dancing, parang nahati sa dalawang grupo yung mga tao dito sa Bohol. Yung una, dumiretso sa nagagandahang mga beach sa Panglao Island, habang yung iba naman, local visitors, dumiretso na sa pag-uwi sa pinagdiwang ang pista ng Senyor San Jose kung saan halos lahat ng bahay dito sa Tagbilaran ay may engranding handaan. Buwan talaga ng kapistahan ang Mayo dito sa Bohol, Cheryl. Kaya highly recommended na mapasyal ka rin dito. Okay na ang mga balitang dako, gikan diri sa Bohol. Balik sa iyo, Cheryl. Kang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Susunod, Nicaraguan Miss Universe na si Shanice Palacios dumating na sa Pilipinas. At Metro Manila Film Festival Best Actor na si Cedric Juan officially kapatid na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Nagdeklara ng state of calamity ang Cagayan de Oro dahil sa problema sa tubig. Pero hindi naman kulang ang supply. Sadyang may hindi lang daw pagkakaintindihan ang LGU at distributor. Para sa update, live na magbabalita si Mobile Journal Francis Orso mula sa Cagayan de Oro. Francis, kumusta dyan? Cheryl, linawin lang natin na ito kang pagpapatupad ng state of emergency or calamity ay
tuloy pa rin ang supply ng tubig dito sa Cagayan de Oro City. Bagamat dati nang nagkakaroon ng service interruption bago pa man nangyari itong state of emergency. Pero sa pag-iikot natin, may mga nakausap tayong mga residente. Umaasa raw sila na magkakasundo ang dalawang panig, itong CDO Bulk Water Incorporated at CDO Water District. Alam naman ng mga tao na may bayad ang tubig at wala raw problema sa paniningil. At sa gitna nga ng hindi pagkakasundo ng COBE at COWD, mas mahalagaan nila na hindi matigil ang supply ng tubig. Pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga sentimiento. Wala na palang tubig. Bong, bakit wala tayong tubig, Bong? Ayan. Wala na. Wala na. Walang tubig. Sa tingin ko, kailangan bayaran nila yan. Kasi pag hindi nila binabayaran, wala kaming tubig dito. Paano kami magkakatubig? Para bang it's perplexing knowing na hindi mabayaran yan. May pera naman ang COWD. Alam mo, Cheryl, para sa konteksto lang, ang Cagayan de Oro City ang isa sa pinakamaunlad na lungsod sa labas ng Metro Manila. Number 2 ang CDO sa laki at dami ng negosyo o kung gross domestic product per capita ang pagbabasehan. Kaya ganoon na lang ang kalaking bagay na hindi maapektuhan ang water supply dito dahil apektado nito ang ekonomiya ng lungsod. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso. Para naman maibsan ang init, naglunsad ng mobile showers ang lungsod ng Valenzuela. Para sa update, magbabalita live si Ivan Tarinque. Ivan? Cheryl, ngayong araw ay nakatambay dito sa Disciplina Village. Dito sa Valenzuela, ang mobile shower at toilet ng local na LGU. At lahat, mapabata, matanda, ay pwede maligo at libre pa yan. Alas 10 na umaga pumarada dito sa Disciplina Village ang mobile shower at toilet ng Valenzuela LGU para daw ito sa pangontra, init at mapromote ang hygiene ngayong mainit ang panahon. Sa loob ng truck, mayroong 4 na shower at 2 toilet na makikita at magagamit sa loob. At ang bawat gamit ay high-tech na yung tipong pipindutin mo na lang, lalabas na ang refreshing na tubig. Pero syempre, pag naligo ka dapat, may dala kang sariling sabon, shampoo at tuwalya para sa personal hygiene. At kahit sino pwedeng maligo dito. Pero ang mga bata, siyempre, kailangan may kasamang magulang. Ay ibang residente naman, dito natuwa nang dumating ang truck. Minsan raw kasi, yung mga bahay na nasa taas na floor ay hindi na nadadaluyan ng tubig. Cheryl, ngayon naman ay makikita natin sa likod natin, nakaparada pa rin yung truck. Pero so far, nag-aantay pa ng refill. Ngayon, dahil naubusan, kani-kanina lang ng tubig. So inaasahan, pagdating ng alauna or 1:30 ay malalagyan na ulit ng tubig itong truck at muli na magiging functional. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Alright, hola mga kapatid. Yes, nandito tayo sa kapitbahay sa Launchpad dahil isang milestone ang naganap para sa Media Quest. At syempre dito sa ating 1PH family dahil inumpisahan na nga ang Media Quest Artist Agencies. And live na live makakasama natin, yes, isa sa pinakamalalaki at promising bituin ngayon ang ating MMFF Best Actor, Cedric Juan! Hello, Sanjay. Hello mga kapatid. Oo, it's official. Kapatid na po talaga siya dahil pumirma po siya ng kontrata kanina kasama ang MQAA. Ito rin ang first time na inintroducean sa mga kapatid natin na may artist agency na tayo dito sa kapatid universe natin. And it's Cedric Buenamano. How do you feel about that? Siyempre, sobrang excited. At the same time, medyo nervyos. Kasi siyempre, hindi siya biro mag-open. And for sure, magiging mataas yung competition niya. And for sure, magiging healthy competition siya among other managements, di ba? Parang mas magiging malawak pa yung collaboration and at the same time, magiging exciting to para sa mga bagong artists na pinakilala pa ng MQAA. Actually, may pinakilala pa po tayo 12 others for the batch 1. But of course, the main here is Cedric. And Cedric, alam ko, narinig ko marami kasing nag-offer sa'yo na ibang artist agencies. Nakarating sa atin yon. So, what made MQAA stand out?
I think nagsimula siya sa journey and kung paano nabuo yung relationship ko with MQuest nung pumasok yung Metro Manila Film Festival. Kasi from there, mas nabuo yung relationship namin nila Sir Jeff, nila Miss Jane, na mas nakilala ko sila more than work. And I think mas mahalaga sa akin yun na more than work, ano pa yung magiging personal naming relationship. And feeling ko yun yung pinaka nag-seal doon. Mas naging malalim yung mga usapan namin since November until now. And first project after Gumburza with MQuest? With MQuest, merong mga nilalatag. There will be a movie and also a TV series. Parang sa ngayon, hindi ko alam kung pwede ko na siyang sabihin, pero meron at meron. Oh my gosh! You, sa television, excited daw ako anong dadali mong emosyon para sa amin. Baka mamaya, balik rin na kami, patawanin mo kami, paiyakin mo kami at lahat na. Oo, ewan ko, kainaan ko yung comedy. Pero let's see kung ano makikater natin. For sure, marami pa rin akong matutunan dito sa pagiging kapatid. Alright, thank you so much, Cedric. At syempre, hindi lang yan yung baon nating showbiz para sa inyo. Dahil eto na ha, watch this. Booked and busy. Mainit na sinalubong ng fan si Daniel Padilla sa pagbabalik sa Tanawan, Batangas. Para yan sa opening day nitong Miyerkules ng kanyang bagong business venture. Yan ang world-class na immersive theme park na ito, kung saan din siya nag-celebrate na kanyang birthday just last Sunday. Dagdag negosyo ito ni Daniel, kasunod ng itinayo niyang food business sa Dubai. Businessman era ka ngayon, pwede ba natin pag-usapan? Wala namang mga ganong era, tumatanda lang tayo. Ang theme park ni Daniel ay mala Disneyland meets Team Labs in Japan. Plano rin ito maging biggest in Southeast Asia. Dito raw madalas si Daniel nitong mga nakaraang buwan as a hands-on co-owner. Siyempre doon tayo sa mas creatives, conceptualize, diba? Mas doon naman ako. Nagbigay din siya ng update sa kanyang 15th anniversary celebration sa showbiz. Marami na tayong pinagdaanan, diba? Pero marami pa tayong mapupuntahan. At ang wish niya ngayong post-Katniel era, some solos para sa akin. I want some solo projects. Yun lang. Tinatrabaho nila ngayon ang pelikulang Nang Mapagod si Kamatayan. Aware naman daw si Daniel sa mga online chika matapos ang kanyang very public breakup. Nagpapasalamat siya sa mga patuloy na sumusuporta, pero may sagot naman ang aktor sa mga nagbibigay ng kahulugan ng netizens sa pagkanta niya ng Hinahanap-hanap Kita nang makijam sa kanyang post-birthday party. Ang OA ng mga, masyadong OA yung mga tao. Nag-i-enjoy lang ako kumanta. Nasa Pilipinas naman ang Nicaraguan Miss Universe na si Shanice Palacios. Unang beses din ito na nakatapak sa Pilipinas. Magtatagal siya rito hanggang May 7. Wala namang detalye kung magkakaroon siya ng partisipasyon sa coronation ng Miss Universe Philippines 2024 sa May 22. Bago nito, bumisita siya sa Thailand bilang bahagi ng Asia Tour ng reigning Miss Universe. Alright, yan munang latest sa showbiz. Balik sa inyo dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.